Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Muli tayo nagkatipon-tipon upang magbasa ng salita ng Diyos. At ngayong gabi ang ating babasahin ay sa Lucas chapter 16. Ang yung opening prayer, yours truly. Ang magbabasa ng buong chapter, Sister Lizelle, at ang ating closing prayer, Sister Bergie. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy na ikaw ang siyang itataas, itatanghal, ihahayag sa aming mga buhay, Lord God. Walang hanggan, Panginoon, na ikay pasasalamatan dahil sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Dahil tunay katapat, Abba Father, kailanman ay di ka nagkulang, kailanman, O Diyos, ay di ka nagpabaya sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa katapatan mo, kabutihan mo sa amin, dahil tunay, Panginoon, ikaw lagi, O Diyos, na siyang kumakatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat sa banal na spirito na siyang gabay, patnubay namin. Paging dapatin mo, O Diyos, ang buhay na meron kami. Linisin lagi ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan. Ang buhay na ito, Lord God, laging maialay, Panginoon, maging kagamit-gamit, O Lord God, all for your glory. At sa gawaing ito, Panginoon, patuloy na kami samahan, Father God, ang iyong mga salita na siyang aming maibabasa, Lord God, mamumutawi sa aming mga bibig, Father God, kasihan kami, Panginoon, ng banal na spirito. Mangusap ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Buksan, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God, ang aming maispiritong mata, aming maispiritong pandinig, Lord God. Mapakinggan, Panginoon, ang tinig na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, have your way, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw lagi, Lord God, ang siyang magpabatid, O Diyos, ng iyong mga kapahayagan, ang siyang patuloy nakikilos, Abba Father, Lord God, sa iyong kaparaanan, Panginoon, sa mga kamanghamanghang bagay, Abba, Lord God, at tunay, O Diyos, ikaw lamang ang siyang makakagawa. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga't walang imposible sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong mapangyari. Kaya Lord God, laging itatagubilin sa iyong makapangyarihan kamay ang buhay ng bawat isa sa amin, maging sa aming mga kasama, Lord God, na hindi namin kasama ngayong gabi, Panginoon. Ikaw lagi, Lord God, ang siyang magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin, Lord God. At tunay, O Diyos, na ikay Diyos na siyang tapat sa iyong mga pangako, Father God. Panghahawakan po namin, O Lord God, ang iyong mga salita at magbigay lagi ito, O Diyos, na liwanag sa aming mga landasin, maiukit sa aming puso, may sa pamuhay sa araw-araw. Lord God, salamat. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon, Father God, na ang grupong ito, O Diyos, ay lagi mong tinitipon, binibigkis, Father God, sa isang spirito, Lord God. Let it be by faith, Abba, Father, Lord God. We will fight the good fight of faith, Lord God. Standing firm, Panginoon, Ama, sa pananampalataya sa bawat isa, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw lagi ang siyang magpala sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, maibalik ang katapatang pagsamba. Papuri pa sa salamat, Ama, itanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And tayo darako na po tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. At nasa chapter 16 po na tayo ng Lucas. Ang talinghaga ng tusong katiwala. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.
Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin, maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayan langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautan. Dali, maupo ka at palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kaban trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhan pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos na panggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin man naman kayo sa tahanan walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundo, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong mga puso, sapagkat itinuturing na mahalaga ang mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinangangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang titik ng kautusan. Kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa ay may asawa sa iba, siya ay nagkakasala sa pangungulo niya at mag-aasawa naman sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin sa pangangalo niya. May isang mayaman laging mahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matakpuan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang dalirit at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay noong ika'y nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya na siya rito samantalang ika'y nagdurusa riyan.
Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung ganun po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang siya bigyang babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Last verse 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Amen. Ang Diyos ang magdagdag sa pagpapala ng kanyang salita. Sige po tayo dumako sa panalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo upang purihin ka, sambahin at dakilain sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat o Diyos na ikaw ay tapat magpakailanman sa bawat isa sa aming Panginoon at patuloy, Panginoon, ang pag-ingat mo at paggabay po sa bawat isa sa amin, O God. Tunay nga, Panginoon, na kung kami po, Diyos, ay kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon, ay hindi po namin kaya, Panginoon, na mabuhay nang wala ka sa amin, O God. Dahil alam namin, Lord, kami po ay binago mo, tinawag mo upang maging iyo, Panginoon. At sa pagtawag mo sa amin, Panginoon, ay binago mo po kami. Salamat sa pagpapatawad, sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo po sa amin, hindi lamang sa aming mga buhay, Panginoon, kundi sa aming mga pamilya, maging sa aming pinagkakakitaan, O God. Alam namin na kami po, Diyos, ay may nagagawang bagay na hindi mo nais, Panginoon, subalit ikaw ang Diyos na naglalagay sa aming mga puso upang kami, O God, ay matuto at baguhin sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa gawain ito na patuloy naming ginagawa, O God, upang ipalaganap ang iyong salita sa bawat tagapakinig, Panginoon. Patuloy mong pakabuksan ang puso ng bawat taong nakakarinig ng iyong salita sa gawain ito, O God. Maging sa amin, Lord, na kabahagi ng gawain ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagtuturo ng mga salita mo at bigyan mo kami ng karunungan pa upang higit naming maunawaan ang bawat mga mensahe mo, O God, sa amin. Na kami, O Diyos, ay magpapatuloy sa aming mga buhay, hindi lamang dahil kami iyong pinagpapala, kundi magpapatuloy kami, Panginoon, dahil ito po yung nais mo po sa bawat sa amin. Sa buhay po ni Pastor Alan, sa bawat kapatiran na wala sa gabi ito, sa buhay po ni Sister Mildred, kay Sister Josie, Panginoon, kay Sister Cristel, O God. Patuloy, Panginoon, na yung pagsama at pag-iingat ay ang laging ilagay po sa kanila. Ang kagalingan kay Pastor Alan, Lord, ay siya naming dalangin, Panginoon, at patuloy mong ilagay po sa kanyang, Panginoon, ay kalakasan na nagmumula sa iyo. Maging sa amin ni Sister Flor at Sister Lizelle at sa amin, maging sa aming mga pamilya, ang iyong pag-ingat nawa, Panginoon, ay laging nariyan para sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Thank you, Father God. Muli binabalik namin ang lahat ng papuri, magsambat pa sa salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Ayan. Kapayapa ang nagmumula sa Diyos sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayong muli sa darating na bukas para sa Lucas chapter 17. Ayan. God bless us all. Thank you po. Salamat.